Gandang araw ng Biyernes po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giya at impormasyon para sa araw na to, January 26, 2024. Tara! So mga bayang karerista, may nangyari na naman pong aksidente. Buti naman at di naman po na disgrasya si Jackie. Di naman po grabe. Minor lang naman sigurado yun. So, saan di inaasahan yung kabayang Freedom, which is talaga naman pong tingin ko patok eh. Kaya nga sabi ko, Panama, mag-i-improve eh. Pamorkas, pamtimbangan, kasi depende po. Pero ang galing po ng kabayo, yun nga lang po, batang kabayo, sumiksik ng tuloy-tuloy sa balya, hindi po na-control. At least si Jackie kahit papano, sana maayos naman po siya. Tapos meron pang isang kabayo na disgrasya habang tumatakbo. Si Freddy's Cutie, kung makikita nyo, pilay. O baka mami, kung ano po yun, na-dislocate o ano. Buti, ang galing po ng pagkakapigil po ng hinete kay Freddy's Cutie. Ay, Freddy's Cutie, hindi pala. Giselle yun eh, Sweetie Giselle. Sweetie Giselle pala. Yung kabayo po na yun, mga bayang karerista, pasensya na po. Matuling kabayo po yun eh. So, yun po. Buti napigil. At least kahit papano, hindi po na-aksidente yung hinete. Pero sana maging okay din po yung mga kabayo, pati mga hinete, wala pong mangyaring problema sa kanila. So mapansin nyo po mga bayang karerista, ang ganda po ng lineup, may kakapalan po. Ito po, pinrint natin to. May mga kakapal na lineup. May kahirapan po ang lineup, ang karera ngayon po mga bayang karerista. So magbigay na po tayo ng tip, giya at informasyon po. Dito po sa race number 1, 1,200 meters, 3-year-old and above maiden race po. 8 runners po ito mga bayang karerista. Dito po ako sa couple entry na 2 and 2A, Bright Mind and Star of the Future. Ito po kasing si Star of the Future, kung mapapansin nyo, nung nakaraan po segundo po ito, mga 3 katawan lang po ang layo sa nanalo. Mainam po yung kalaban nitong Star of the Future. Kinalaban po ni Star of the Future, mga bayang karerista. So, siya po ang aking first choice. Ang second choice ko po yung entry number 8 na si Over Assuming. Ngayon po papatnubayan po ni O'Neil Cortez. Malaki po ang panalo nito mga bayang karerista. Tingin ko magamayan lang po ito ni O'Neil Cortez. Tingin ko mananalo po. Meron po akong pandihado yung entry number 5 na si Captain Bob. Ito pong si Captain Bob, may takbo po itong nasa segundo or tersero po eh. Malakas po yung laban niya. Yun po, malakas ang laban, kundi po kung nagkakamali, segundo o tersero, magandang pangdihado po ito, mga bayang karerista. So, ulitin ko lang po, dito po sa race number 1, first choice po, 2 and 2A, Bright Mind, and 2A, Star of the Future. Second choice po, entry number 8, Over Assuming, and third choice po, entry number 5, Captain Bob. So, dito na po tayo sa race number 2, 1,400 meter race, 5 runners. Ito po yung sinasabi nilang bagong ginagawa ng Philippine Racing Commission, yung sa best time. Sa yung parang 3 runs mo, kung ano yung na tempo mo, doon ka masasama sa ganitong. Ito po, ang 9 Verge 18 and 19 po ito. So, ang tingin ko po dito, mga bayang karerista, lamang na lamang po yung entry number 10 na Prince Ice. Napakatuling kabayo nito. Tingin ko po, malaki po ang panalo nitong kabayo na to. Ang second choice ko po dito yung entry number 1 na si Little Annie. Matuling kabayo rin po ito. So, meron po akong senaryo dito. Nakakahiya po magbigay ng 3 tip dito sa race number 2, pero kayo po ang masusunod. Ito pong entry number 3 na si Prince Ice at saka yung entry number 1 na si Little Annie. Pareho pong diboka. Matuling kabayo, mga bayang karerista. So, pag sinabi nating matuling, mapabayaan ng isa, nanalo ang isa. So, dahil maganda po itong merge na to, tingin ko, hindi po magbibigayan to dito. Kasi pagkakataon mong manalo eh. Kesa sa ratings po, magtsatsaga ka matagal. So, dito po sa best time na 18 and 19 merge, tingin ko, maganda to. Sana masuportahan pa namang ibang runners dito. At makita po nila na yung ganda ng binibigay ng Philippine Racing Commission, itong bagong grouping na to, matesting na po natin ito sa lalo madaling panahon. Nagsisimula na naman. So, pangalawa pa lang po itong nakikita ko.
So ulitin ko lang po, dito po sa race number 2, first choice po, entry number 3, Prince Ice. Second choice po, entry number 1, Litalani. Dagdag po kayo kung ano po kurso natin nyo. Pag nagkahabulan po itong dalawa na to, parehas po matulin to mga bayang karerista. Dito na tayo sa race number 3, mga bayang karerista, 1,200 meter race, 8 runners po. First choice po, entry number 3, Chase the Gold. So mga bayang karerista, para sa akin po, babad na po sa baba si Chase the Gold dito. Tingin ko po, malaki po ang panalo. Nung nakaraan, kumuha siya ng unahan, pero alam ko, dikit-dikit po sila, ang dami nila eh. Maganda po yung pinakita nitong Chase the Gold, mga bayang karerista. Ang second choice ko po dito, isang matuling kabayo din po, Daginding, papatnubayan po ni Love Galieta. Medyo minus 1 kilograms na lang po siya. Pero ito pong kabayo na to, napapansin ko, mananalo. Mananalo po basta pagka, alam nyo na, ginusto po na itong tinete natin na galawan. Matapang na bata po ito, si Love Galieta. Opo, mainam na manakay. Kaya nga po minus 1 kilograms na lang po siya. Mabilis po. Baka magulat po tayo, class A na po siya. Wala nang minus to. Ilang buwan na lang, wala na po siya. Naglagay po ako ng third choice dahil pares matulin po itong number 3 at number 4. Yung entry number 1 na si Honey Rider. Si Honey Rider po, tumitimbang po ito ng 6 to 10. Nakakwarto, tersero, nasigundo pa to one time. So ngayon po, nakababa po siya dito sa grupo na to. Tingin ko, malaki po ang panalo. Huwag lang po magpapaiwan ng gusto kasi numero 1 po siya. Napansin ko kasi kay Honey Rider, pagka mataas ang numero niya, hindi po siya pwedeng matatabunan. Umiikot pa rin po kasi si Honey Rider. Pero malay natin, si El Advincula, baka mapaggalaw niya po ito na maganda. Dati po kasi alam ko si Eminem Gonzalez po ang pumapatong dito eh. So, dito po sa race number 3, first choice po, entry number 3, Chase the Gold. Second choice po, number 4, Daginding. Third choice po, entry number 1, Honey Rider. So, dito na tayo sa race number 4, mga bayang karerista. 10 runners po, 1,400 meter race. First choice po, 7 and 7A, couple entry. High Honors and 7A Hang Loose. Parehas pong galing sa panalo to. Si High Honors po, tumapos po ito, banderang tapos nung nakaraang takbo niya. Si High Honors naman po, susunod-sunod, pag-check po, pagkuha ng unahan, wala nang nakadikit, nanalo rin po ito. So sila pong dalawang first choice ko, parehas galing sa panalo. Ang second choice ko po dito yung entry number 4 na si Kaboom. Malay nyo, bigla pong sumabog to. Kaboom, magugulat po tayo. Malaki po ang panalo nito, mga bayang karerista. Naglagay po ako ng third choice, yung pong entry number 1 na si Agaron. Ito po kasing si Agaron, mga bayang karerista, deremating kabayo, marunong din po itong sumunod agad. Mga quinto, pang-aning, pagka binigla sila nito, kayang-kaya po nitong bumigla na isang matuling guhit po, mga bayang karerista. Siya po ang nilagay kong third choice, entry number 1, Agaron. So ulitin ko lang po, wala po akong nilagay na Millifluence kasi po marami po kasing matulin. Baka nagtataka po kayo. Nandiyan si Hang Loose, nandiyan si Real Equity, Millifluence. Sama na rin natin si Double Happiness kung sakaling yung una. Maganda po yan. Lutsyahan sila habulan. So dito po sa race number 4, first choice po 7 and 7A, High Honors and 7A Hang Loose. Second choice po entry number 4, Kaboom. Third choice po entry number 1, Agaron. So dito na tayo sa race number 5, mga bayang karerista, 10 runners po. First choice ko po dito, entry number 2, Can You Give. Oho, ang baba na po sa laban ni Can You Give. Sa 6 to 10, tumitimbang po ito. Tersero, nasisigundo. Ngayon po, rating 5 na. Nakapunta na po siya sa placers po. Winners and placers. Dito po. Para sa akin po, malaki po ang panalo nito. Alam nyo na. Ang second choice ko po dito, yung entry number 7 na si Heirloom. Medyo may lundag po kasi na hindi maganda si Heirloom. Tingin ko po ngayon, kung makakasabay po ito, malaki po ang panalo ni Heirloom. Naglagay po ako ng third choice, yung entry number 9 na si Rise Up. Alam niyo po kung bakit. Pati dilemma na po ang patong niyan, mga bayang karerista. So sa tingin ko po, sa pagkakalagay po kay Pati Dilemma, mag-uumento po ito, mga bayang karerista. Mainam din po ito, tersero, nakakwarto, segundo, si Rise Up. So dito po sa race number 5, first choice po entry number 2, Can You Give. Second choice po entry number 7, Heirloom.
Third choice po, entry number 9, Rise Up. So dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista, 1,200 meter race, 8 runners. Ang hirap po nito. Pero kailangan natin magbigay ng tip. First choice po, entry number 8, Tulak ng Bibig. Ito pong si Tulak ng Bibig, tumapos po ito ng segundo nung nakaraan. So sa tingin ko, maaari po mag-umento to. Unang-una po, maiksi po ang karera. Pwede po siyang mauna at pwede pong tumutok lang po sa nasa unahan. Magaling na kabayo po ito. Ang second choice ko po dito, yung entry number 2, Malibu Bell. Papatnubayan po ni JB Hernandez. Natalo po kasi ito. May natatandaan po ko, talo po ito kay Alindog. Masyado pong inasahan po yung Malibu Bell nun. Talagang natalo po sayang po. Pero siya po ang second choice ko. Ang third choice ko po, yung entry number 5, Southern Man. So nung nakaraan po, hindi po maganda pinakita. Maaaring nanibago po ito sa hinete. Pero ngayon po, binalik po kay O'Neil Cortez, nakabalik na pala siya sa Maceda Stable. So sa tingin ko po, malaki po ang panalo. Napapakilos po na maganda po ito ni O'Neil Cortez, mga bayang karerista. So dito po sa karera na to, dagdag po tayo kung may kursanada pa po kayo. Mahirap po ito, race number 6. First choice ko po dito sa race number 6, entry number 8, Tulak ng Bibig. Second choice po, entry number 2, Malibu Bell. Third choice po, entry number 5, Southern Man. So dito na ho tayo sa race number 7, mga bayang karerista. 10 runners po, 1,400 meter race. Gustuhin ko man sabihin sa inyo na gagawin ko sana 1 for the day itong entry number 8 na si Lucky Strike. Para sa akin po, ako po ang tataya. Sosolohin ko po ito. Napakababa na po ito sa laban. Para sa akin po rating 18 na lang to. Pero kayo po ang masusunod. Para sa akin po, first choice ko po, Lucky Strike. Imported na kabayo. Kung gusto mauna. Gusto sumunod, pwedeng sumunod. Kung gusto sa likod, manggagaling sa likod, kakayanin po nito. Hindi ko po makakalimutan yung ginawa nitong tiyempo na 1 Gs or 1:11 sa 1,200 meters. And then tumakbo po, natalo, 1:26. Ang lakas po ng laban. Tapos nung nakaraan, si Segundo, galing sa likod. Segundo sa kakwadra niyang si California King. Opo, yun po. So, maganda po explanation natin. At least alam nyo kung bakit. Siya po ang aking first choice. Para sa akin po, horse to beat po yan. Ang second choice po, naglagay na lang din po ako para hindi po masamang tignan. Pag natalo, ubos. Entry number 10, Work from Home. Last runs niya, in the money na po ito. Tuloy-tuloy. Tercero, segundo. Parati pong labas na labas. So, nung nakaraan po, segundo po ito. Nakita ko, gumuhit sa balya to. Segundo pwesto. Kala ko mananalo. So, para sa akin po, may panalo po ito. Ngayon, kung may gusto po tayo dagdag, mga bayang karerista, kayo na pong balang pumili. Pero para sa akin, dalawa lang po ako. 8, Lucky Strike, and 10, Work from Home. Ulitin ko lang po. Race number 7, first choice po, entry number 8, Lucky Strike. Second choice po, number 10, Work from Home. So, dito na tayo sa last race po, mga bayang karerista, 1,400 meter race, 6 to 10 split. Wow, 11 entries. First choice po, entry number 5. Stand in Faith. Mga bayang karerista, bakit po tinitignan ko? Ang hirap pala nitong karera na to. Opo, pero nagtanong na po tayo kanina sa trainer ko. Magkikita pa rin ho kami ngayon. Kukulitin ko pa rin. Nagpabili rin po ako ng daso, dividend daso sa kanya. Sabi ko, Mang Ning, dalhin niya na lang dividend daso pag nagkita tayo. Magkikita, tungkol sa mga kabayo natin, meron po tayong makukuhang, hindi naman natin sabing magaling na kabayo, pero at least kahit papano, bago tayo magpapangalan. Sana matuloy. First choice ko po dito, entry number 5, Stand in Faith. Ito pong si Stand in Faith, mga bayang karerista, nananalo po ito ng 16 to 21. Ngayon po, nasa rating 8 na. Talagang malalakas na lang po yung nagbababaan Itong rating na to, kung convert nyo to, parang ito po yung 16 to 21 Lahat din po, karamihan, bumaba. Alam niyo na may ibig sabihin, nandito na po, may mga malalakas po ito na nagbabaan. So, si Stand in Faith po, siya po ang aking first choice. Ang second choice ko po yung couple entry na 11 and 11A, Habana Hunana and 11A on Eagle's Wings. So, mga bayang karerista, si Habana Hunana, kung mapapansin nyo, parati pong striking distance. So,
So pag sinabi natin striking distance, nandoon na nandoon. Pagka binigyan ng isa, gumuguhit po mga bayang karerista. Malaki po ang panalo niyan. Si Habana una na. On eagle swings naman, matuling kabayo po ito. Yun lang po masasabi ko. Kasi wala pong pinapakita tong kabayo na to. Pero balita ko, matuling kabayo po yan. Naglagay po ako ng third choice. Entry number 8, Andrews Bet. So kung sakali pong, alam nyo na, si Andrews Bet naman po, nag-aabang lang po yan sa kanto. Yun nga lang po, rating 6. Kaya na pong bahala, mga bayang karerista, kung may gusto pa tayong dagdag. Ako po, si Andrews Bet, nakikita ko po ng buti. So dito po sa last race po, race number 8, first choice po entry number 5, Stand in Faith. Second choice po entry number 11 and 11A, Habana una na, and 11A on eagle swings. Third choice po entry number 8, Andrews Bet. So mga bayang karerista, shoutout lang po tayo kay Mr. Antonio Cabana Jr. So happy fiesta po dyan sa Tanay Rizal. Kay Mr. Elmer De Lima, Hernando Laisico. O2B Blue Mugs ng P. Ocampo Sr. So, saan ba itong P. Ocampo? Sa recto to no? Parang ganon. So, ito po. Shoutout din po tayo kay Junior Direct Villar, kay Jane ng Leon's Cafe OTB, kay Ronaldo Dalupan, saka sa mga Burakot ng Kambingan OTB. Sa mga bayang karerista, wala po tayong naisaling kabayo ngayong araw ng Biyernes. Sabado-Linggo, meron po tayong inahanda na 3 kabayo na may sali. Yung mga kabayo po natin talagang hindi inaasang pangyayari. Nagkakaroon ng slight injury. Opo. Ito po, naman, nagbe-breed po ako. So ito po yung mga itlog. Papapisa natin yung third batch ng itlog ko ng mga Los Malos at Black Mamba na mga inahin. So tignan po natin kung ano yung kalalabasan. So nagpaparami po ako ng mga sisiw muna. So, yung mga lalaking manok, tignan natin. Malay nyo naman, swertihin. Ito po, ipaparapol po natin yung mga sisiw na pinapisa natin. Alagaan lang po natin ng mga 2, 3, hanggang 5 buwan. From their selection, malay nyo, swertihin po tayo. So, mga bayang karerista, stay safe po and happy racing po.